Good morning, mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Muli, itong inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang ating ipaglingkod ngayon ay ang Juan Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 31. Ang paksa, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratna niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Naunahan ng kasamang alagad, yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad sa naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni." Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang habilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga.
ang mga hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri at hanggat di ko maipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Pagkalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila ako nakikita. Marami pang kabalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi na itala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Purihin ang pagbabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 31. Mga minamahal, ito ang magandang balita ng kaligtasan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa mga unang talata sa Juan Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 10, ay ipinapakita rito ang kahalagahan ng mga kababaihan. Ang mga kababaihan ng unang pinakitaan ni Jesus na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ang mga kababaihan sa pangunguna ni Maria Magdalena na isang makasalanan ngunit pinatawad ni Jesus, ang unang nagbalita na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kasama ni Maria Magdalena ang iba pang mga kababaihan. Kaya kaagad pumunta sina Apostoles San Pedro at Apostoles Juan. Doon nila napatunayan na wala na si Jesus. Ngunit, hindi pa nila ganong maunawaan ang pagkabuhay muli ni Jesus mula sa mga patay. Kaya sumagitan ni Maria Magdalena ay nakausap ni Maria Magdalena si Jesus. At ang sabi ni Jesus sa kanya, sa Juan Kapitulo 20, versikulo 15 hanggang 18, tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, nang ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Wika ni Jesus. Salip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo nga aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang habilin ni Jesus. Kaya ginamit ni Jesus si Maria Magdalena at iba pang mga kababaihan. Ayan sa Lucas Kapitulo 24. Mga kababaihan
ang unang ginamit ni Jesus upang ipamalita ang kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. Ito ang magandang balita para sa ating lahat, mga minamahal. Ang ibang mga pangkati ng panampalataya ay hindi nila binibigyan ng kahalagaan ang mga kababaihan sa church ministry. Ngunit si Jesus, walang duda na kanyang ginamit ang mga kababaihan sa panguna ni Maria Magdalena na ipamalita sa mga apostoles, sa mga alagad na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga ang mga kababaihan sa church ministry. Sila ang unang binigyan ng pagkakataon na ipamalita sa mga apostoles na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang mga kababaihan sa church ministry. Ang Panginoong Hesukristo mismo, binigyan sila ng karapatang ipamalita ang kanyang muling pagkabuhay. Bagamat ang ibang mga apostol ay duda sa mga pangyayari, ngunit nakita rin ni Apostol San Pedro at ni Apostol Juan na si Jesus ay wala na sa libingan. Kaya umuwi sila, hindi na unawaan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya ginamit ni Jesus si Maria Magdalena at mga kababaihan upang sila mismo ang magbalita sa mga apostoles kay Pedro at kay Juan at iba pang mga alagad ang magandang balita ng pagkabuhay muli ni Jesus. Kaya mahalaga ang mga kababaihan sa church ministry. At dito naman sa Juan Kapitulo 20, versikulo 24 hanggang 29, ay nagpakita muli si Jesus sa mga alagad. Nakapinid ang mga pinto, ngunit wala si Tomas. Kaya binalita ng mga apostoles kay Tomas na nagpakita sa kanila si Jesus. Ngunit nagkaroon ng challenge si Tomas. Hindi siya maniwala hanggang hindi magpakita si Jesus muli at may pasok niya ang kanyang mga daliri at kamay sa mga butas ng mga sugat na nakamtan ni Jesus. Muli nga ay nagpakita si Jesus. Ang sabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, magpakatatag sila, maging kalmado sila, at maniwala sa kanyang pagkabuhay muli. Kaya sabi ni Jesus kay Tomas, dikit mo rito ang iyong mga daliri, hipuin mo ang aking mga sugat. At si Tomas ay nagsabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang deklarasyon ni Tomas, ang tunay na panampalataya kay Jesus. Sinamba nila si Jesus, tinawag nilang Panginoon ko at Diyos ko, ayon sa pagkasambit ni Tomas. Kaya ito naman ay sinuportahan, kinumpirma ni Jesus ang panampalataya ni Tomas sa Juan Kapitulo 20, versikulo 27 hanggang 29. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Kaya napaka-swerte natin mga minamahal. Hindi natin nakita si Jesus. Ngunit naniwala tayo sa Kanya.
Itong sinabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil ako'y iyong nakita, Tomas? Mapalad ang mga naniwala kahit hindi ako nakikita. Mga minamahal, ito rin ang deklarasyon sa Juan Kapitulo 20, versikulo 30 hanggang 31, na maraming kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa magitan niya. Napakahalaga ng ating panampalataya, mga minamahal. Naniwala tayo sa banal na kasulatan na isulat dito ang mga pangyayari na si Jesus ay namatay at nabuhay muli sa ikatlong araw at nagpakita sa kanyang mga alagad. Ito ang magandang balita, mga minamahal, at ating pag-asa. Na sinabi nga ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 22, ito ang sentro ng ating panampalataya bilang mga Kristiyano. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 22. Ang kalagahan ng kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay muli sa mga patay na siyang ating pag-asa, hindi lamang sa mundong ito, kundi hanggang sa kabila pang mundo at mga panahon. Ito ang ating mabasa. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 22, suporta sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 31. At ngayon, ipinalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang Ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong panampalataya. Sa pamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinapangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro, saka sa 12, pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihan, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol sapagkat inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang sampalatayanan ninyo. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo ay muling nabuhay, ano't sinabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung ito'y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong panampalataya.
Kung magkagayon, lilitaw na kami ay mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit lilitaw na hindi ito totoo kung talagang di bubuhayin muli ang mga patay. Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong panampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kamatayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ito, minamahal, ang pinakasintro ng ating panampalataya, na si Kristo ay namatay, ngunit sa ikatlong araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. At ang pagkabuhay muli ni Kristo mula sa kamatayan ay nagbigay sa atin ng pag-asa na bagamat tayo ay mamatay sa mundong ito, ay muli tayong bubuhayin ni Kristo upang kanyang makapiling sa kanyang kaharian sa kalangitan. Ito ang kahalagahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Bawat isa sa atin ay pinatawad na sa ating mga kasalanan dahil sa kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At tayo rin naman, bagamat mamamatay, ay muling mabuhay dahil nabuhay muli si Kristo mula sa mga patay. Siya ang may kapangyarihang buhayin tayo muli at bigyan ng buhay na walang hanggan. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.